Isang pinagpalang gabi sa ating lahat. So, ngayong araw is February 23, 2024. So, ngayong araw is pagpapatuloy natin yung nasimulan nating series na Overcoming Fear with Faith. So, ayun, mas lumalawak or mas lumalalim na yung talakayan natin dito sa series na to. And naway may natutunan tayo and may nakukuha tayo sa ating puso't isip na bagong kaalaman at natututunan. So, yung overcoming fear with faith, yung di na tayo natatakot or hindi na tayo matakot pag nakikat na tayo. So, sa ating Bible verse na tatalakayin, ito ang Psalm chapter 27 verse 1. At ang sabi dito is, "The Lord is my light and my salvation of David. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is a stronghold of my life, of whom shall I be afraid?" Yun, yung Panginoon ay yung ating liwanag ng ating kaligtasan. Sino ang dapat matakot pag nakaikat ka na? Sino ang dapat nating katakutan pag nakaikat na tayo? So, para lumawak yung ating talakayan, tayo ngayon ay tumako sa ating unang teaching. At ang unang teaching natin is, the one who exposed to light has nothing to fear. Yung tao na naka-expose sa liwanag ng Diyos ay wala na dapat katakutan. Yung mga mga taong, yung mga laging takot na tao, ay yung mga taong namumuhay sa kadiliman at maraming ginagawang mali. Pero pag once na nakaikat na tayo, yung nandun na tayo, exposed na tayo dun sa liwanag ng ating Panginoon, wala na tayo dapat katakutan. Sa pangalawa, the Lord is the stronghold that can never be shaken. Yung Diyos natin ay siya yung muog or yung stronghold refuge na kapag nasa kamay na tayo ng Diyos o tayo ay nasa Diyos na, alam natin na tayo ay safe sa Kanya. Sa 3, Christians are meant to be fearless. Tayo mga Kristiyano, lahat tayo may reason para wag matakot. Pero yung reason natin yan is yung may kanya-kanya tayong reason para matakot. Kung tayo ay unbeliever o di tayo naniniwala kay God, nasa atin kung ano yung reason natin para matakot. Pero kung ikaw or ako ay nakikinig, wala tayong dahilan para matakot. Sa ating application, ang una is expose ourselves into the light of God. Kung gusto natin na walang katakutan, walang inaatrasan, may kalakasan, we need to sure na wala tayong sinisikreto sa harapan ng tao, lalong-lalo na sa harapan ng Diyos. Kailangan expose tayo sa liwanag ng Diyos. Wala tayong tinatago sa Kanya. Sa ating pangalawa, stand firm by taking refuge in God. After natin ilantad ang ating sarili kay God, now we can stand firm by taking refuge in God. Sa last, fear no one but God. Dapat tayo ay walang kinakatakutan. May dapat kang katakutan kung tayo ay may tinatago. May mga kasalanan na ayaw aminin. Pinakamaganda gawin ay expose natin yung sarili natin kay Lord doon sa liwanag niya. Huwag tayo matatago ng sikreto sa Kanya or kahit kanino. Sa ating discussion, why is necessary to be complete and exposed to the light of God? Sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section para makapag-share tayo ng ating kasagutan and word of God. Sa ating prayer, Lord God, you are the light of the world. Your words say that if I walk in your light, the blood of Jesus cleanses me from all my sin. Therefore, I expose myself before you. Please show me if there is anything I have done that offensive you. Please forgive me. I want to be fearless, knowing that I do not live in darkness. I have nothing to hide from you. You are my stronghold, and I'm safe in your hand. Whom shall I fear? So, ayun, natapos na tayo sa talakayan ngayong araw.
naway may natutunan tayo sa ating mga devotion na sa araw-araw na ating panonood and sa pakikinig. Yan, panalangin ko rin na mas lumalim yung relasyon natin kay God, the more na or tumatagal tayo dun sa ating paggaganto or sa ating pakikinig and sa pag-aaral ng Word of God. And yun lang po, naway di po kayo magsamanood sa akin. And God bless sa ating pong lahat. Thank you po.